Sabi na mga kapatid. O 'di ba? Lagi naman nating sinasabi na walang ibang gagawin tong China kundi manise mga tol. At pagkatapos nga nitong medical evacuation na ginawa ng ating otoridad doon sa may sakit na sundalo sa BRP Sierra Madre at hinarang ng China, sisisihin pa rin nila ang mga tol ang Pilipinas. Pilipinas pa rin ang may kasalanan mga tol, 'di ba? Pilipinas ang laging may kasalanan. Ganyan sila mang-gaslight eh. So itong balitang to mula to sa News 5 Everywhere, no? Panoorin natin to at bigyan natin ng komentaryo at reaksyon. Ang nakakagigil man pero ganun talaga eh. Kailangan maging aware tayo sa mga ganitong balita. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mga kapatid, dito naman tayo sa Sigalot sa West Philippine Sea. Bumuelta ang China sa akusasyon ng Pilipinas na hinarang nila ang ginawa nating medical evacuation sa Ayungin Shoal. Git ng China, hindi dapat ito idahilan ng Pilipinas para maghatid ng mga construction material at permanenteng okupahin ang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Camille. Tindi ng tapang talaga ng aapog ng China mga tol eh, no? So ang ibinibintang nila sa atin ay nagdadahilan lang daw tayo para makapagdala ng mga building o construction materials sa BRP Sierra Madre o sa Ayungin Shoal. Yun naman ang bintang nila sa atin mga tol. Kasi iskandalo yun mga tol eh. Yung pinakitang video ng AFP mga tol, yung nilabas na video ng PCG na sa kabila ng pagsasabi nilang may sakit na sundalo at dadalhin sa pagamutan, pero ando dun pa rin ang China nakabuntot, nakaharang at binangga pa sila mga tol. 'Di ba? Ang ginawa ng China mga tol ng gaslight na naman sila. 'Di ba? Sinisi na naman nila ang Pilipinas at sinasabi nila, binagbibintangan ngayon nila tayo na hindi totoo yung may sakit. Hindi totoong may sakit o merong tao na may sakit na dadalhin sa pagamutan. Ang totoo daw niyan, maghahatid lang tayo ng ng mga construction material. Biruin mo tindi, no? Hindi ko na alam kung anong termino gagamitin sa kanila mga tol, pero sobrang tindi talaga nila. Sa Monte. Sa inalabas na videong ito ng Philippine Coast Guard, sinubukang harangin ng China Coast Guard ang ginawang medical evacuation ng PCG para sa isang sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal noong May 19. May sakit kasi ang naturang sundalo na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. We have a sick personnel on that boat. Nalagpasan niya ng PCG pero nakipagpatintero pa sila sa iba pang barko at speedboat ng China hanggang sa nakalapit ang PCG sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na sundalo. Pero habang nililikas siya, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Yun o, binangga o. Sa kabila niya, nadala ang sundalo sa ospital sa Palawan. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. It just goes to show na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. And yet they still didn't at least easen the tension in hampering our operation. At meron diyan mga pro-China. Kasi nung nakaraan mga tol, na pinag-aagaw ng China yung mga mga pagkain, mga food supply doon sa BRP Sierra Madre, doon sa drop off, 'di ba? O tama ba? Drop off yung ginawa. May mga nag-comment mga tol, nabasa natin, mga pro-China, wala naman daw video na kinuha ng China yung pagkain at itinapon. Ibig sabihin mga tol, hindi sila naniniwala doon sa pahayag ng PCG. Hindi sila naniniwala sa pahayag ng Navy. Mas naniniwala sila doon sa pahayag ng China. So ngayon eto mga tol, 'di ba may sinasabi rito na medevac o medical evacuation mga tol. Ngayon ang sasabihin ng mga pro-China, ba't hindi pinakita yung sundalo na inilipat na dadalhin sa ospital? Sa madaling salita mga tol, hindi sila naniniwala sa mga hindi sila naniniwala sa mga pahayag ng PCG o ng Navy. Mas pinaniniwalaan nila yung sinasabi ng China. O sige, kung mas naniniwala kayo sa China, tanong,
May video ba yung China na ang Pilipinas naghahatid ng mga ng mga tawag dito, building materials at hindi talaga siya medical evacuation? O yan ang tanongin niyo sa sarili niyo. May video ba ang China o may patunay ba ang China doon sa ibinibintang nila sa Pilipinas? Biruin mo maliliit na rubber boat, magdadala sila ng magdadala sila ng medical building materials o construction materials sa maliliit na rubber boat. Grabe, di ba? It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or blatant violation of international law. Buwelta naman ang Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas. Papayagan nila ang medical evacuation. Wow. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente nating okupahin ang Ayungin Shoal. So ganun talaga katindi paninindigan nila mga tol. Na tayo ang illegal na umuukupa dito sa ating exclusive economic zone. Sa madaling salita mga tol, doon sa mensaheng yon ng ni Mauning, talagang matibay ang paninindigan nila na illegal yung 2016 Arbitral Award. Hindi talaga nila kinikilala yon. Illegal ang tingin nila doon mga tol. No? Hindi nila kinikilala yon na kahit na ang sinasabi ng UNCLOS na ang Pilipinas, may 200 nautical miles exclusive economic zone. UNCLOS na nagsabi nun UNCLOS na. So hindi rin nila kinikilala yon mga tol. Illegal din ang tingin nila doon. At sa madaling salita mga tol, para sa kanila, ang Pilipinas ay walang exclusive economic zone. Yan ang pinaka malinaw para sa kanila. Kinondena naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong panghaharas ng China. Ayon kay Senator Joel Villanueva, ang mga patuloy na pambubuli at panghaharas ng China ang nagdudulot ng instability sa rehiyon. Dapat daw maghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng insidente. Giit niya, hindi magpapasindak ang Pilipinas at mas lalong hindi tayo titigil na manindigang atin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin na hindi magpapasindak, ibig sabihin nun hindi papalaga, ibig sabihin nun mananatili nating ipupush yung ating karapatan o igigiit yung ating karapatan dito sa karagatan kahit na ginaganito tayo ng China. Magtitiis lang talaga tayo, magtitimpi talaga tayo mga tol hanggang makuha na natin yung ating pagkapanalo ng ating karapatan. Siguro naman ang mga Pilipino sanay na sa ganyan. Dito pa lang sa Pilipinas, mae-ensayo ka na yung mga pagtitiis mo, pagtsatsaga sa araw-araw. Kahit nga rito, mabagal umusad ang batas So ganun talaga kailangan natin magtiis. Wala naman tayong pampalag sa kanila Ayaw naman din nating sumabak sa gera dahil kawawa naman ng bansa natin, di ba? Para naman kay Senator J.V. Ejercito, ipinakikita lang nito na walang puso at walang pakialam ang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mas masahol pa ito sa mga iligal na pang-water cannon ng China sa ating mga barko. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So yun na nga, hinihimok nila si President Marcos na maghain ng, ng kaso sa International Court o saan man pwedeng ilapit to mga tol. Pero ang tanong mga kapatid, may magagawa ba yung mga International Court na yon? Kahit naman ata magbaba sila ng hatol, wala namang pulis o wala namang otoridad na magpapatupad ng magiging hatol nila. Like for example, nagkaroon ng hatol. 2016, sa Permanent Court of Arbitration nagkaroon ng hatol at napawalang bisa ang claim ng China. Tanong, may nagawa ba yun? Andirito pa rin mga tol mula 2016. Andiyan pa rin ang China at mas lalong naging matindi nga pagiging agresibo nila. Binaliwala nila yung 2016 Arbitral Award. Binaliwala nila yung kaliwat kanang pahayag ng mga iba't ibang mga bansa, mga tol, na pagkondena sa mga ginagawa nila. Wala namang nagagawa di ba? Alam nyo, sa tingin ko lang talaga, kailangan lang talaga natin mag-ipon ng lakas ng loob, mag-ipon ng tapang na harapin talaga itong China kung anong man gusto nilang harapan mga tol. Katulad ng ginagawa ng ibang mga bansa, mga kapatid, na pumapalag talaga rito sa China pero hindi naman nakakapagdeklara ng gera tong China kasi alam nila
hindi rin naman nila kaya o hindi rin naman nila afford, mga tol. Siguro yun na lang talaga ang kulang sa Pilipinas, no? Yun na lang talaga siguro kulang sa Pilipinas, yung lakas ng loob at tapang na harapin talaga kung ano mang laro ang gusto ng China mangyari, di ba? Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong suwestyon o iyong saloobin. Mga tol, comment ka lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.